Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito naman pong pagbaha sa ayuda sa Batangas, sa distrito ng Batangas. Tila ba isinisisi pa ng mga loko-loko dito ho kay Luistro. Bakit? Ito yung kanyang sinabi, no? Someone sent this to me kanina sa akin. At kikita nyo naman yung nakabilog dun sa may ibabaw. Hindi ba Bato de la Rosa. So mula ho ito sa kampo niya. Na parang akala yata hindi ako aware dito. Sabi rito, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya, sabi niya, ito ho yung video niyan. Dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyon. Huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, illegal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda, nagiging legal ang vote buying. Bobo. Bobo ni Sarah. Paano magiging legal? Anyway, yung part na sinasabi rito ni Luistro na bumaha mga ganyan. No. Ano yan it's a figure of speech kasi yung kanilang distrito, kita nyo namang naranasan yan mayroong lugar diyan sa kanila. Katulad ng Talisay, di ba, nabiktima rin ng mga pagbaha nung nakaraan. So nagkaroon ng mga tulong sa kanila. Yung tupad, normal na yan tupad Nauna pa kay Sara Duterte yung tupad wala pa siya sa national. Meron ng tupad, di ba? Ang bago dito yung AIX at saka yung AKAP. Ngayon, sabi ko nga bakit daw yung ibang lugar walang ganyan? Ang totoo po, lahat silang mga kongresista may ganyan. Maliban na lamang kung ayaw nung kanilang kongresista na gamitin. Kung ano man ang dahilan, di natin alam anong rason. Pero, again, hindi naman po ang mga ayudang yan ay araw-araw o buwan-buwan na sustento sa kanila. Ang tupad, ito ho ay programa na nauna pa. Parang panahon pa yata yan. Nagkakamali, panahon ni Gloria Arroyo yan tupad. Sila yung mga nagwawalis-walis noon dahil nagkaroon ng Asian financial crisis. Ngayon, kailangan ang gobyerno umiikot ang ekonomiya. So, nag-provide sila ng trabaho sa mga kababayan natin na every 2 months ata 3 months bago sumahod. Pero, biglaan. So kalaunan na-improve yung tupad at meron pa rin hanggang ngayon. Diba? Tapos nagkaroon tayo ng AIX. Ito naman, hindi naman po ito ibinibigay ng basta-basta. Kung merong nag-avail at kumbaga ibinibigay na lamang ng basta-basta, katarantaduhan na po yan ng, ng kongresista at senador na gumagawa niyan. Yan tulong yan para sa mga sa mga kababayan natin na tawag dito nasa matinding pangangailangan parang sabihin natin distress situation yung AIX. Ito naman pong AKAP, ito yung nagmula noong 2024 na pinangtutulong din nila para sa mga kababayan nating manggagawa pero kapos ang kita. Naalala ko rin kasi nung panahon ng pandemic, maraming nagrereklamo bakit daw yung mga walang trabaho binigyan ng ayuda, di naman nagbabayad ng buwis. Diba? Nung binigyan ng ayuda, yung mga nagtatrabaho, pero kapos ang kita, ngalingal na naman ng iba, ginawa daw po, tinuruan daw maging tamad ang mga Pilipino. Ang tanong ko po sa inyo sa tumututol, may nagbago ba sa level ng ekonomiya ng Pilipinas at ekonomiya ng mga tao nung panahon ng pandemic? Wala naman di ba? Nagsimula tayo na bumangon uli, nabuhay yung mga trabaho na yan, mga huling bahagi ng taon ng pag-alis ni Duterte sa pwesto hanggang sa ngayon. At saka hindi naman po nangangahulugang na-issuehan na
nabigyan na ng akap, bibigyan pa rin uli next month. Hindi ho ganun. Iyan ay tinatawag lamang nila Sara Duterte na pang-vote buying kasi po hindi nila ito ma-avail. Walang ganyan ng Office of the Vice President. Pero bakit gusto niyang magbigay ng ayuda? 'Di ba? O yung sa DOH, tapos yung tawag dito, yung sa DPWH, 'di ba? Kaya nga ang ginawa nung nakaraan sa budget hearing, sa budget briefing, inilagay ito sa mga appropriate agencies. Yung perang hinihingi niya, yung pondo, hindi inalis. Hindi inalis yung programa, binago lang ang flow. Kasi hindi niya kayang i-manage ng maigi yung pera ng confidential funds. Bibigyan pa ng ibang budget, di lalo na. 'Di ba? Yun na ngang may guidelines di lalo na kapag walang guidelines, baka magka-leche-leche lalo. Oh. So, wala naman hong masama na mabigyan man lang kahit minsan ng mga kababayan natin. Maramdaman man lang nila na merong pinatunguhan ang kanilang buwis. Sapagkat sa mga taong hirap sa buhay, hindi po nila ma-appreciate yan na may kalsada silang sementado, meron silang street lights. Hindi nila ma-appreciate ang kanilang buwis dahil para sa kanila yung kalsada na yan, yung health center na yan, yung ilaw dyan sa kalye na yan ay serbisyo publiko ng gobyerno. So, maramdaman man lamang sana nila na merong bumabalik parang dividendo na pera sa kanila na minsan man lamang. Yung Duterte administration na-appreciate yan ng maraming Filipino dahil nga po dyan sa ayuda. Na naramdaman nila na merong tulong ang national government. Pero hindi naman po ito naging panghabang buhay. Ito, ganun din naman ito. Nagdagdag pa nga ng akap, pero hindi naman ito para doon. Masustento ito forever na. Hindi naman. Sabi nga ng mga maliliit na kababayan natin, hindi yung mga pandaka, yung mga mahihirap, mga nasa laylayan ng lipunan. Yung mga naghahanap buhay, pero kinukulang ang kanilang kita. Ano bang problema ninyo sa ayudang natatanggap namin? Ngayon na nga lang kami makakuha ng ayuda. Noong panahon ng pandemic, we were neglected. Most of us, namili ang kapitan, namili ang gobyerno. Kailangan wala kang trabaho. Nung nagbigay naman ng trabaho, binigyan naman yung may trabaho, hindi pa rin kami napili, hindi kami nabigyan. Bakit? Kasi ito lang yung kailangan na kumbaga merong bracket system doon sa sahod. 'Di ba? So, itong ayudang ito, sabi rin nila, dapat hindi daw po ayuda binigay, trabaho. Okay, doon tayo sa hindi dapat ayuda kung hindi trabaho. Tanungin ko kayo. Anong trabaho ang maibibigay ng gobyerno? Sige nga ho. Sige nga. Yung kung ilang bilyon, sabi natin 500 billion ng budget. Tanong ko, anong trabahong mabibigay ng gobyerno dyan? Pag pinagwalis mo yan sa kalsada, sasabihin na naman nila, vote buying. Wala naman kasi mabibigay ng trabaho ang gobyerno natin Kasi, wala po tayong negosyo. Meron tayong existing na mga government-owned and controlled corporations, pero may mga tao na. At hindi nangangailangan ng additional personnel. Ilalagay mo yan doon, araw-araw, pasasahurin mo yan. So kung yung 5K na kanilang natatanggap dyan sa AX o dyan sa AKAP, kung magkano man, hindi ko alam yung mga presyo niyan na one time mong ibibigay, pag hinire mo sila, babagsak ang gobyerno kasi kailangan mo silang pasahurin buwan-buwan. Hindi mo sila pwedeng pasahurin ng 5,000 lang. Di ba? Magwawala yung mga yan. Tama po naman kasi nabigyan ng trabaho. Kung meron nga tayong maibibigay. Anak ng putya, ngayon nga lang tayo kumikilos na meron tayong Maharlika Investment Corporation.
Di ba? Pero ang MIF hindi rin, ang MIC di rin nangangailangan ng employees. Kasi investment ang habol nila. Wala tayong GOCC. Wala tayong pamuhunan. Para ang gobyerno makapag-provide ng trabaho. Tanong ko sa iyo, Michael, para ang gobyerno makapagbigay ng trabaho, sige nga, explain mo nga, ano ang kailangan gawin ng gobyerno para makapagbigay ng trabaho? Game. Diba? Hindi pwedeng i-hire sila na gawing staff. Bakit? May staff na yung mga yan eh. O, dalhin mo sa City Hall. Pasuswelduhin mo araw-araw. Kahit i-training mo pa sila, papaswelduhin mo. Hindi pwedeng bigyan mo sila ng training. Tapos anong kasunod? Nga. Di ba? Hindi uubra yung gano'n na dapat, alam niyo, lumang argumento na yan eh. Nung nakasuporta pa ako kay dating Pangulong Duterte, issue na yan ng mga dilawan na dapat hindi ayuda ang ibinigay, trabaho. Anak ng putya, paano ka magpapatrabaho? Pandemic, bawal lumabas. Oh. Nung na-lift naman na yung mga ECQ, trabaho na naman din daw ang ibigay. Anong trabaho ang ibibigay, sabi namin noon? Wala nga tayo mga government-owned and controlled corporations dito na may mga kinalaman sa produksyon. Wala na tayong National Steel Corporation. 'Di ba? ang pinaka maganda ritong gawin sana ng ating gobyerno, itong ating K-12, siguraduhin na yung mga estudyanteng gagraduate ay marunong na sa trabaho. Tapos, magkaroon yan ng follow-up sa TESDA. TESDA, magkaroon ng training. Pag nagkaroon ng training yan sa TESDA, bigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho sa mga private companies kahit OJT para magkaroon ng experience. Kapag naging excelente sila sa performance, pwede silang ma-regular. And eventually, pwede rin po silang mag-abroad. Kukuha sila ng certification diyan sa TESDA. Pag may NC2 sila, okay na. 'Di ba, makakapag-abroad sila. Ibang bagay naman na 'yon. 'Di ba? Yan para questionin yung ayuda. Alam niyo, pinagmamalaki lang rin naman dito ni Luistro. Kasi tuwan-tuwa rin naman yung mga tao, yung audience. Kasi nga, naranasan nila eh. Naranasan ng mga mahihirap na makatanggap ng bahagi ng kanilang buwis na napakatagal nang kinakaltas sa kanilang binibili, sa kanilang mga sahod, na hindi ka man lang makakontra. Mabuti pa nga ang negosyante. Mayroon silang chance mag-tax evasion. 'Di ba? May option sila kung kailan sila magbabayad. Pwedeng matik, pwedeng pinitik. Pero ang mga manggagawa, no choice ka. Bibili kang pagkain, may tax. Sumahod ka, auto-deducted na yung tax. 'Di ba? Ay, magandang gabi po, attorney. Maripas ka natin. Good morning po dyan sa inyo. Hindi, wala pa. Good morning na ba dyan sa inyo sa Japan? Dito 11:41 pa lang eh. Diba? Ang sinasabi rito ni Luistro, pinagmamalaki niya, na sa panahon nito ni PBBM, ang tulong ng gobyerno sa inyo, sa pamamagitan po ng mga programa na pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez, kasi dati yung Batangas, parang iche-ichepuera yan eh. Iche-ichepuera yan. Yung iba nga nagtatampo na parang hindi nyo naman kami pinapansin. Sa ngayon, di ba? Lahat sila ng mga kongresista mayroong budget dyan eh. Nakaka-avail sila. Tanging mga kumakalaban lang talaga sa gobyerno, sa Pangulo, ang nagsasabing ginagamit yan pang vote buying. Alam nyo, to be honest, mauuwi naman talaga sa ganong isipan niya na yan ay pang vote buying. Sa totoo lang.
Ang magsasabi niyan, yung mga hindi nakaka-avail. Tapos, kumbaga, lugi sila. 'Di ba yung mga politiko na kailangan nilang gumasto sa kanilang kandidatura, yan ang lamang apparently, yan ang lamang ng ikaw ang nasa administrasyon. Pero pag sila naman ang napunta sa administrasyon, maniwala kayo sa akin, hindi po nila i-oppose yan. Meron ngang isang staff ng isang kandidato na galit din sa ayuda. Gigil na gigil sa ayuda. Sabi ko sa kanya, pare, wag niyo mong pakialaman ng tirahin ng ayuda. Bakit? Yung boss mo nilalagay mo sa kangkungan. Sabi ko, bakit kako? Eto lang yan Kinausap mo na ba yung boss mo? Na kapag siya ang nanalo na congressman dyan sa probinsya nyo, hindi siya mag-a-avail ng AX, tatanggalin niya yung tupad, hindi siya mag-a-avail ng AKAP. Kasi kapag kaya ng nanalo, gagawin niya yan. Hahanapin ng mga tao yan sa kanya. Tinanong mo na ba yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan, ng kahirapan? Ayaw ba nila ng AX? Ayaw ba nila ng tupad? Baka masampal ka ng mga yan. Sabi ko, huwag niyong durugin ang tulong ng gobyerno. At papalitan nyo ng kwento, sana trabaho binigay. Sana nag-iisip kayo, paanong mangyayari yan, paanong magagawa yan na makapagdulot ng trabaho nang dahil dyan sa mga pondo. Correct. Ubus ang constituent yan. Sabi ko nga, biniro ko, pare, pag kayo nanalo na ha, babantayan ko yung boss mo. Pag oras na mag-avail yan, yari ka sa akin. Babanggitin ko pangalan mo. Para pag nagalit siya, tinira ako ni JTB. Tsaka ng ibang vlogger. Maririnig niya, pangalan mo, yari ka. Baka bariling ka nun. Sabi ko, mali yung narrative na ganyan. Wag mong, kung DDS ka, maging pairalin mo ang common sense. Tanungin mo yung mga tao sa inyo kung ayaw ba nila yan. Mga politiko lang umaayaw niyan yung walang access. Yung walang access lang. Yeah, para rito tirahin dito si Luistro. Nako. Matinding tama ninyo sa ulo. Ay nako.